Babae, anong ginagawa niyan dito sa puso ng dagat? Ano to? Uy, ano yan? May darating tutubo sa galit at kasakiman ng matandang don na yan. Pero may kaakibat ding panganib para sa La. Magindara. Ano po yun? Malinisin. Hindi aswang dag. Hanggang ngayon sariwa pa rin sa alaala ko, ang hirap sa kamay ng malupit naming amo sa pangingisda. Inalipin kami. Tinuring na parang hayop. Pero maniwala kayo o hindi, isang nilalang sa dagat ang nagligtas sa akin pati sa iba pa mula sa pagiging aliping mangingisda. Ako si Migo at ito ang aking kwento. Bago namin simulan ang istorya, huwag kalimutang mag-subscribe sa Miss Pinky Aswang Stories YouTube channel. Oh, kamusta? May marami ba kayong nahuli ha? May masyadong mahilap yung mga isda ngayon. Umabot na kami sa Ratig Isla ng Marinduque. Pero wala pa rin eh. Parang nagtatago talaga. O ikaw bata, kamusta sa huli mo? Nakaunti lang din po Kuya Kanoy. Ilang oras na tayong nasa laot pero hindi malang nadagdagan ng stayero ko. Parang wala talagang dumarating eh. Hay nako, lagot na naman tayo kay Don Ignacio Nao. Pati mga kasama natin halos wala ring huli. Pwede siya kayang pumalaot para naman malaman niya na wala talagang mahuling isda. Mukhang nag-uusap-usap na ang mga isda, kaya ayaw nilang magpahuli. Kung isda ako magtatago rin ako eh. Halos gusto na kasing ubusin ni Don Ignacio ang isda sa dagat. Basta maghintay pa tayo ng sandali. Maling natin meron pa. Mga sibiko, maghintay po tayo ng konti. Lalabas din yung mga isda na yan. Hindi pwedeng wala yan. Alam nyo parang hindi to normal eh. 3 beses na tayong naghulog ng lambat. Parang iniiwasan talaga tayo ng dagat. Ilang oras pa kaming naghintay ng mga isda sa laot hanggang inabutan na kami ng pagsikat ng araw. Yung iba bumalik na sa pangpang. Kami na lang ni na Kuya Kanoy at Ian ang nagpasang umuwi kasi baka mas lalo pa kaming malintikan kay Don Ignacio. Mga inordel, parang hindi kayo marunong mangisda. Anong gagawin ko sa kakanupot niyong huli? Ha? Ion Ignacio, hindi lang po kami ang kaunti ang nahuli. Kami pong lahat dito. Umabot pa nga kami sa Karating Isla pero wala talaga. Kahit anino isda, huwag nyo sabihin sa akin na magdamag kayong nagpalutang-lutang sa lahot. Ang totoo, mas inunan nyo yung pahinga. Kapag nasa dagat hindi naman po kami tumigil doon. 3 lambat ang hinihulog po namin habang ako ang nagpapakain sa inyo. Hindi kayo uwi ng walang dala simula bukas, dodoblehin nyo ang laot at kung wala pa rin kayong mahul ibebenta ko ang bangkaka at kayo ang ipampapayad sa utak. Sige na, patara na sa huba. Baka napanggawin sa atin ni Glasya. Sumusobra na talaga yung matandang yon. Hay naku. Kung hindi lang marami ang tauhan niya rito sa baryo, malamang matagal ko na yung pinatumba eh. Ano ba? Wala na tayong magagawa. Lahat tayo nakatali sa utang ng mga ninuno natin sa kanila. Kung hindi lang namatay ang tatay ko, at kung hindi ganon kalaki ang iniwan niyang utang kay Don Ignacio, baka wala ako sa baryong to eh. At kung hindi sana nagkasakit ang asawa ko, at kung hindi siya naatay, wala rin sana akong utang sa matandang yon. Matagal na akong alipil, suwang-sawa na ako dito. Lahat naman tayo may utang sa kanya eh. Pero hindi naman tama na pilitin natin ang dagat na magbigay ng isda sa atin. Wala tayong lakas. Kailangan nating doblehin ang galaw sa dagat mamayang gabi. Pero sa tingin mo Kuya Kanoy, bakit kaya wala man lang tayong nahulig buong gabi? Hindi ko nga rin alam eh. Siguro may mga araw lang talagang ayaw magpakita ng isda. O baka naman naunahan na tayo ng ibang mangingisda sa ibang isa. Ano ba? Hindi naman siguro. Pero mamaya doon kayo sa pwestong palaging pinupuntahan ng tatay ko noon ha. Baka sakaling swerte. Sige na, mauna na ako. Gusto kong magpahinga. Magandang araw, iho. Parang pinagbaksakan ka ng langit at lupa. Ano lang sayo? Magandang umaga po, Aling Meding. Medyo minalas lang po kami sa pangingisda kanina. Tinatawag mo pa rin akong lola. Malakas pa ako eh. Wala ba kayong huling isda? Opo. Nakakapagtaka nga po, lahat kami wala eh. Parang nagkaya sa iyong mga isda para mapagalitan kami ni Don Ignacio. Natutuwa ako talaga sayo. Kahit gaano kapangit ang nangyari ay nagagawa mo pa ring magbiro. Manang-mana ka sa tatay mo.
Wala naman po kasi akong magagawa. Kung iisipin kong alipin ako tapos malulungkot pa ako. Paano na ang buhay ko? Tama yan. Hayaan mo. Nararamdaman ko malapit nang matapos ang pang-aalipin ng matandang iglaso na yan. Ha? Ano pong ibig sabihin? May darating. Tutubo sa galit at kasakiman ng matandang don na yan. Pero may kaakibat ding panganib para sa lahat. Sinasabi ko na nga ba? Mangula po talaga kayo no? Hindi ito hula-iho katotohanan. Sige na maglalakad-lakad pa ako. At masakit na naman ang biwak ko. Kailangan kong maghersisyo. Nakaiba talaga si Aling Medic. Kapag nagsasalita parang may tinatagong alams parang manghula sa mga kwento niya. Pagkatapos kong mag-asikaso ng pagkain at ayusin ang kubo ko, nagpahinga na ako. Kailangan kong bumawi sa puyat at pagod dahil panibagong laban na naman magdamag sa laot. Para sa amin na mga aliping mangingisda. Dapat hapon na nang magising ako. Hoy bata, mukhang napasarap ang tulog mo Rano. Say, bilisan mo na. Nasa may bayo na ang lahat, baka mabinggo na naman tayo ni Lon Ignacio. Ay naku, pasensya na. Napasarap talaga ang tulog ko. Tara na. Yung sinasabi mo bang pwesto doon tayo mamaya? Nagbabaka sakali tayo roon, bay malay mo doon tayo swertihin, baka malalaking isa pa ang mabingwit natin, sigurado akong tuwang-tuwa na naman. Nanggaamang matandang yun, pag nagkatunag kang maingay baka may makarinig sayo, sumbong ka ba dyan, siguraduhin nyo, marami kayong maiuwing isda, kapag wala alam nyo na mangyayari sa ini, naiintindihan nyo ba? Kayo tatlo. Naiintindihan nyo ba? Opo, negosyo. Hindi lang ganyan ang gusto ko, sagot mga 11. Ano po bang dapat naming isagot sa inyo? Opo, doon nangangako po kami. May dala po kaming maraming isda bukas ng umaga. Sige na Kahit mamatay pa kayo sa dagatag na kayong babalik na walang isda. Ano ka ba naman? Huwag mong ipahamak sarili mo dahil lang sa galit mo sa kanya. Nakakainis na kasi, ka ba tayo tatayo sa prinsipe natin? Patuloy na lang ba tayo magpapapi sa kanya? Hindi katuwagan ng hindi natin siya sinasagot ngayon, Elaine. Huwag nating sayangin ang lakas natin sa kanya. Alam mo, darating din ang araw magbabago rin ang lahat. Mukhang sinapihan ka ni Aling Meding Hayop ka. Sige na, lumawat na tayo. Palubog na ang araw nang umalis kami sa baybayin. Gaya ng napagkasunduan, nagtungo kami sa pinakapusod ng dagat para subukan ang plano ni Kuya Kanoy. Unti-unting humina ang makina ng bangka. Tahimik ang hangin, payapa ang dagat ni mga oras na yon. Kaya agad naming inihulog ang mga lambat. Sobrang tahimik naman dito. Parang ang bigat ng hangin maganda nga yun Kapag ganyan siguradong marami tayong mahuhuling isda mamaya. Sige, mamaya hilahin lang natin ang lambat. Huwag kayong bibitiw ha. Anak ng pating naman. Mukhang ulan yata. Naririnig niyo ba iyon? Hindi yan. Baka galit lang ang langit kay Don Ignacio na bagay Dito kahit lakasan pa natin ang boses laban sa walang matandang yon, wala namang makakarinig sa atin. Puro ka talaga kalokohan. Pero darating talaga ang araw. Makakabawiin tayo sa matandang yon. Teka, parang may humihila sa lambat ko. Nga. Sandali, pagtutulungan natin. Okay lang, maigi. Mabuti na lang talaga. Tamang desisyon na malaking bangka dinala natin. Mukhang sinaswerte tayo ngayon Say, mamaya ng kwentuhan. Bibilang ko ng 3 ha. Sabay nating iangat. Hanna. 1, 2, 3. Jackpot tayo ngayon Ang dami agad. Lambat pa lang ni Bigo yan May 2 pa tayong lamba. Subukan lang talaga nung matandang niya na pagalitan tayo. Tatabunan ko talaga siya lambat. Mukhang nakikasama ang dagat sa atin ngayon. Pinililigtas lang tayo. Sa galit ito ni Ignacio. Totoo nga, sabi ni tatay. Dito mas maraming isda ang pwede nating mahuli. Salamat talaga sa tatay mo, Kanoy. Uy, yung lambat mo baka may mga isda na rin. Nga. Sandali lang. Hawang tuhuwag, bibitom. Sobrang saya naming 3. Sa ikalawang lambat pa lang, ang dami na agad naming nahuli. Halos mapuno na yung lagayan.
Pumibigat na rin yung bangka pero palakas na rin ang hangin at lalo pa ang dumidilim. Mukhang mapapatayo ng uwi nito ah. Halos mapuno na ang bangka natin. Ang bilis sa swerte kayong gabi talaga. Sana may maligaw na iba pa nating kasama rito para maambunan din natin ang swerte at walang mapagalitan bukas ng umaga. Mukhang malakas ka sa itas ah. Pinagbibigyan tayo ng todo oh. Mga kasama, ati-atihan nyo ang 2 timba para lahat tayo may huli. Huwag kayong mahihiya. Napansin nyo po ba? Kahit nabigyan na natin ng isda yung iba, parang ang dami pa rin nating huli. Hindi na ubos. Ay swerte talaga tayong lahat ngayon. Kung magbaba pa kaya tayo ng isang lambat, baka makakuha pa tayo. Baka madagdagan pa ng mahuli yung iba. O baka may puso ka na rin palang loko ka. No paano ko mabubuhay kung wala akong puso si Raulo? Uy teka baka meron na naman oh. Uy bilis hilahanip. Swerte talaga ang gabi natin. Mag-ulan na naman ng malakas. Bumalik na kaya tayo sa baryo Sobra-sobra na rin itong nahuli natin Baka umuubos naman ng isda. Kaoy Bukas dito tayo ulit pupwesto. Ay naku, umulan na nga. Ay sige hilayahin na natin ang natitirang lambat. Bilisan ninyo baka lumakas lalo. Uy teka parang mabigat sa lambat natin. Baila baka malaking tunay Hay naku tiba-tiba tayo ngayon. Pero parang hindi pa karang bigat to Iba yung atak. Isang malakas na alon ang sumalpok sa bangka. Halos matumba ako pero hindi ko binitiwan yung lubid. Dahan-dahang umaangat ang lambat at sa gitna ng dilim at lakas ng ulan, hindi isda ang nahuli namin kundi isang babae na nasa loob ng lambat. Babae, anong ginagawa niyan dito sa puso ng dagat? Ano to? Uy, ano yan? Maputla siya pero mukhang buhay pa. Teka, alisin natin lambas sa katawan niya. Dahan-dahan lang. Friend, kunin mo yung eksang damit ko sa bag i-balance mo sa kanya. Isuot mo. Uy, bakit ako ba magsusuot? Ano ba yan? Akin na nga. Ako na lang kung ayaw ninyo. Buhay pa siya at may malaking sugat sa likod. Hindi kaya pinatumba yan? At kung pinatumba naman, bakit narito sa pusod ng dagat? Paano kung naanod lang? Teka, ibalik na lang kayo natin sa dagat baka madawit pa tayo dito Teka ha. Ano ba? Hindi normal yung sugat na yan Parang pasang nangingisda. Anong ibig mong sabihin? Hindi tao yan. Hindi tao yan. Ano ba yan? Itapon na lang natin. Kaya na bago pa tayo mapahamak. Uy, ano bang ginagawa mo? Buhay pa siya Pero wala na siyang pulso. Paano magiging buhay yan? Pero hindi pa siya patay. Sigurado ako Pero kapag may nakakita sa atin na may kasamang patay, tayo mapagbibintangan. At paano kung hindi pa patay yan? Mas mayayari tayo kapag nagsumbong yan. Ano ba mamaya nating pag-usapan yan? Kailangan natin makabalik sa baryo. Mukhang bagyong sasalubong sa atin. Nang gabing yon, dinala namin ang babaeng sakay ng bangka. Buti na lang tulog na tulog ang buong baryo at yung ibang mangingisda ay nasa baybayin na rin. Pero hindi talaga namin mapagdesisyonan kung anong gagawin sa kanya. Uy, anong gagawin natin sa babaeng yan? Hindi natin siya pwedeng pabayaan dito sa bangka baka may ibang makakita sa kanya sana nakinig kayo sa akin kanina. Ang sabi ko ibalik na lang natin sa daga. Uy, tulungan niyo naman ako. Dalhin natin siya sa kubo ko. Nabalo ka na ba? Kung tao siya ililigtas natin. Kung hindi doon natin malalaman. Ano ba naman yan? Hindi ko alam kung tama ba ang ginagawa mo Kawawa kasi siya at tao pa rin siyang gustong mabuhay. Paano kung malaman ni Don Ignacio to? Paano na tayo? Basta huwag kayong maingay. Walang makakaalam na mailalambat tayong babae ha. Hindi tayo dapat nangyalam Sangkot na tayong 3 dito kaya huwag niyong hahayaan na may makaalam kahit sino. Ina. Sige na. Uy, teka. Kailangan muna nating bumalik sa baybayin yung huli nating isa. Ay nga. Maulan na kami ha. Sumunod ka na sa amin doon. Sige kuya. Aayusin ko lang ang babae.
Susunod na ako kaagad. Tumingin ako sa mukha ng babae. Sa unang pagkakataon, nakita kong gumalaw ang talukap ng mga mata niya. Maya-maya biglang huminto ang ulan at parang tumahik ang buong gabi. Pagtingin ko ulit sa kanya, hindi na siya gumagalaw. Hindi ba ang lahat? Ibaliktad natin ang babae niya sa dagat bago pa mag-umaga. Pero buhay pa siya nga. Paano kung mas mapahamak siya kapag binalik natin sa dagat? Ayoko nang madamay. Alam niyo kung gaano kadaling magparusa si Don Ignacio ba? Mas lalo tayong mapapahamak kapag may nakakita na itinapon natin siya sa dagat at mas ligtas ba tayo kung patutuloy natin siya rito? Yun na nga kinakatakot ko eh. Kapag nalaman ni Doon na may tinatago tayo, hindi lang tayo ang parurusahan pati pamilya natin. Sige ganito na lang. Hayaan muna natin magkamali ang babae para malaman natin kung ano talagang nangyari sa kanya. Ano ba naman yan? Ang hirap talaga kapag sobrang baitong tao eh. Sige ka na. Ikaw na muna bahala sa babaeng yan bata. Pero tandaan mo ha. Mag-iingat ka lalo na sa mga tauhan ni Don Ignacio. Nga. Bukas pupuntahan ka namin ulit dito ha. Sige na. Magpahingon muna tayo. Pinakahandaan na naman na lahat ang isda para sa matanda eh. Sige na, uuwi na ako. Baka may malay na ang babae. Kinakabahan ako nung sa desisyon kong tulungan siya. Pero mas matimbang ang pakiramdam kong buhay pa siya at may pag-asa kaming malaman kung anong nangyari. Nakahiga pa rin ang dalaga sa papag kaya binalutan ko ng kumot para hindi lamigin. Binantayan ko siya habang umiinom ng kape sa mesa. Ah, miss. Aayos ka lang ba? Hindi talaga karaniwang sugat lang yung nasa likod niya. Bakit? Bakit parang hasang nga ng isda? Teka. Hindi kaya buhay ka pa. Salamat naman sa Diyos. Buhay ka. Malilinis ang pangalan namin. Say teka. Anong nangyari sa kanya? Bakit hindi na naman siya gumagalaw? Walang puso. Pero bakit gumalo siya kanina? Nako, pasensya ka na ha. Tubig dagat to pasensya na talaga. Uy, gumalo ka ulit. Buhay ka nga. Pero bakit ayaw mo magmulat? Mag-uumaga na kaya hinayaan ko na lang muna siyang nakahiga. Ang importante alam kong buhay pa siya. Baka kailangan lang mag-ipon ng lakas. Pero nang marinig kong maingay na sa pangpang, agad ko siyang inilipat sa loob ng silid ko para walang makakita. Naku pasensya ka na kailangan mo lang kitang itago rito, baka may makakita sa'yo rito ihari tayo. Magandang umaga iho. Balita ko napakarami ninyong huli kagabi. Opo aling meding may itinabi na po ako para sa inyo eh. Mamaya ibibigay ko na lang po. Napakabait mo talagang bata. Ang hangad ko lang matapos na ang pagiging aliping mangingisda mo at makapamuhay ka ng malaya. Hanggat maiutang po ako kay Don Ignacio, mananatili pa rin po akong alipin eh. Naamoy mo ba yon? Ang tigde, ang lansa. Si aling meding naman eh. Nasa dagat tayo eh. Isda talaga. At usisda pa ako. Kakaiba ito at hindi ako pwedeng magkamali sa amoy na yon. Hoy bata, tara na. Parating na si Ignacio. Sige po kuya nandyan na. Aling Medi, mauna na po ako ha. Mamaya na lang po yung isda ninyo. Teka, si friend po nasan? Ayon sabi ng misis niya tinamaan daw ng sakit eh. Ganun po ba? Dahil sa ulan siguro kagabi tapos malakas pa ang hangin. Nga eh. Teka kamusta yung babae? Gising na ba? Hindi pa rin po. Pero kaninang madaling araw gumagalaw na siya. Ibig sabihin buhay pa. Hay naku ewan ko ba talaga sa'yo bata ka. Ang laki ng gulong pinasok natin. Sana tinapon na lang natin ulit sa dagat ang sinasabi kong totoong mga mangingisda. Hindi yung uwi kayong walang huli. Magaling yan. Galing na yan sa truck. Hinihintay na sa bayan niya. Hoy, sana mamaya ganun ulit ang huli ninyo ha. Pero bakit parang ang kukontinyo kayo?